Adlib na lang. Pala pag Zoom. Hello. Ay, hindi Hi. ko, ikakat ko. Edit mo Sorry. na lang. Ah, ano mong sisimula? Wait lang. Pag nag-off ba ako ng, pag naganto ako, nakikita mo yung mukha ko. Yeah. Nakikita mo pa rin. Yes. Ako kita mo ba? Oo. Wait lang. I-check ko lang. Kasi yung face ko yung nakapin sa akin eh. Para. Ah, yun. Meron kasi akong script. Sorry. Okay. So, start na. One, two, three, go. Magandang hapon, Ginoong Joshua. Magandang Ako, hapon. ako si Christian Almugera, isang mag-aaral mula sa National Teachers College sa kursong Business Administration, major in Financial Management, fourth year student po. Maraming salamat po sa inyong oras at pagpayag na maging bahagi ng pagpanayam na ito. Ang layunin po ng panayam na ito ay maunawaan ang inyong pananaw at karanasan hinggil sa relihiyon, pati na rin ang papel nito sa iyong pang-araw-araw na buhay at sa kaugnayan sa iba't ibang pananampalataya. Ang panayam po ay magtatagal ng humigit kumulang ng mga 15 minutes. Mayroon po akong limang pangunahing katanungan na inaasa magbigay daan upang may bahagi ninyo ang inyong karanasan at opinion. Kung wala na po kayong ibang katanungan, magsisimula na po tayo sa unang tanong. May katanungan pa po ba kayo, Ginoong Joshua? Wala naman. So, ang una pong tanong, ano ang, ay, kamusta ka po? Okay naman ako. Ngayon, okay. Okay naman ako. So, sa unang tanong naman po is, ano ang iyong relihiyon at paano ito nakaapekto sa iyong mga pang-araw-araw na buhay? Ah, First of all, papakilala po muna ako. Hi! Ako po si John Joshua Tampoco. Nakatira po ako sa Santa Rosa, Laguna. First of all, am I audible po ba? Yes po, audible po. Okay, so ayun, nakatira po ako sa Santa Rosa, Laguna. Currently, ang tinitake ko pong course program ay Computer Engineering sa eskwelahan ng Secret. Ah, at yung back to the question po, yung religion ko po is born again Christian since birth. And paano yun nakaka-apekto sa pang-araw-araw ko na buhay? Growing up kasi, nakatira naman ako sa parents or sa household na Christian. Wala, although hindi kami Catholic, still Christian kami kasi si God naman tsaka si Jesus ang binipraise namin. At sa pang-araw-araw, halos kung sabihin ng mga tao, halos sa mga tao po, nakas talaga ako. More on every week, hindi ako makikita hindi nagpunta ng church. Almost thrice a week akong napunta ng church or twice. Ganyan, twice. Pinakamababa na yung twice. Kasi may practice. Kasi, ayun, meron akong ginusto sa church. Ako po ay multimedia sa church namin, tsaka dancer. So, pang araw-araw, kasi meron kaming ginagawang devotion eh. Ano More of yung, devotion. Kailangan mong magbasa ng Bible. parang Every, everyday, yun, parang ganun. mm, kailangan mo siyang i-write. Magbabasa ka ng Bible. Bakit? Magbabasa ka ng Bible. Tapos, isusulat mo sa isang paper yung natutunan mo dun sa nabasa mong scripture. And actually, minsan napapaisip ako bakit ko siya ginagawa. Kasi kailangan namin siyang gawin kasi hindi ako makakatayo sa Sunday.
Pag hindi ko siya nagawa. I mean, Bakit hindi ka ba nahihirapan na I mean is para bang nagiging pilit na ba sa'yo yun na mag-devote? devotion. Napipilitan ka ba? O Ah, actually, nung bata ako, syempre napipilitan ako. Bakit ko ba kasi ginagawa yun? Kasi wala lang. Gusto kong may maipakita sa Sabado at gusto kong magpagamit sa Panginoon. Kaya ginagawa ko yun. Pero dumating ako sa point na bakit nga naman ako nagbabasa ng Bible? Kasi um, uh, may mga times sa buhay ko dati talaga na hindi ko alam yung answers. And kung itatanong ko sa ibang tao yung answer ko, ay yung sagot, kailangan ko, o more on general ideas na. Hindi naman kasi nila alam yung nangyayari sa akin. Like example, ikaw, kaya magkakwento ako sa iyo, ba't yung nangyayari sa araw ko? Ano ba? Formal ba to or informal na? hindi, it's okay. Okay Go- lang. Okay. Way. Halimbawa, ikaw, sabi ako sa iyo nang nangyari sa araw ko, grabe yung araw ko ganito. Siyempre, ang feedback mo lang naman, okay lang yan. Di ba? More on like that. Like, general ideas lang. Unlike yung na-feel ko when I'm actually reading the Bible, I don't actually read the Bible open, like, pag-open. Di ba? First page, second page. I always, nakanap tayo ng kunwaring Bible. Mm, Kunwari ito Bible ko. I always open my Bible um, random, like, fact. Like, kung ano yung nakakitang verse, yun yung para sa akin. okay. Babasahin ko siya, and then kung ano yung maiintindihan ko, yun yung susulat ko. Ay, yung tanong mo kanina, hindi ba siya nagiging parang sapilitan na lang sa akin? Ah, may times, kasi ginagawa mo siya religiously. Pero may times na siguro ngayon na downside ako ng life ko, kaya lagi ako nagbabasa ng Bible. Pero pagka-uplift ka, hindi mo naman maaalala si Lord. Oh, tapos kapag nasa iyo yung Holy Spirit din, di ba? Oo, saka pagka alam mo yung sa buhay mo, walang nangyayaring hindi maganda, hindi mo maalala si Lord. Pero pagka ganitong nasa Oo. estado ka ng buhay na talagang feeling mo lahat pinagtutulungan ka, tsaka mo maaalala si Lord. Ayun, kaya ngayon, yung pagbabasa ko ng Bible, actually after natin, mag-devotion ako, yung pagbabasa ko ng Bible, talagang ginagawa ko siya ngayon, wholeheartedly. Pero gusto ko siguro, sabi nito siya. Mm, hindi, actually, lahat naman tayo, di ba, hindi naman sapilitan yung pagiging, pag-worship natin. Kaya ako, katulad ko, hindi naman ako born again. I'm a Catholic. Pero I was born again because of the Holy Spirit, di ba? Lahat. Oo, tama. Tapos, dahil nga doon, I believe in, ano, unity of, God. Tapos, syempre, di ba, nawala daw ako. On cam. Ha? Hindi, okay lang. Tuloy-tuloy. Tapos, yun nga, lahat naman tayo, di ba, nakakaranas ng mga heartache, problema sa buhay. Ah, Pero, God is always there for us, no? And the next question, ang susunod okay. is, paano ka nakikipag-ugnayan o nakikipag-usap sa ibang tao na may iba't ibang pananampalataya? Oh, okay. So, sige, based on my experience na lang. Malamang, ako tinatanong. Ayun, siguro, kasi sa school ko, napapaligiran ako ng very diverse people. Super Mm, diverse kami, lalo sa classroom ko. Lalo pagka napunta kayo sa circle, sa circle of friends ko. Syempre irregular things, iba't ibang program ang kasama ko, iba't ibang section ang kasama ko.
May mga Muslim, may mga Katolik, may mga walang pananampalataya. And sa pakikipag-usap naman kasi, ah, actually meron ako, wait, chika lang yung isa kong Muslim na classmate, tinanong ko siya dati, parang, ang tanong ko sa kanya, di ba nag-wear sila ng ganun, hijab, or what? Yung hijab, sabi ko, paano mo na-desisyonan sa buhay mo yung pagsusuot ng hijab? Or like, syempre parang nakaka, ayoko naman sige. Sige, nakakatamad, di ba? Kung sa normal na tao yun. Kung ikaw, araw-araw ka mag-hijab ang init-init, di ba? Parang tinanong ko siya ng gano'n. Sabi niya, ah, kasi yun na yung kinalakihan nila. Tapos, pumasok yun yung topic namin sa pakikipag-usap niya sa normal na mga tao. Na normal naman siya eh, di ba? Tao siya. Pero may mga impression na kinakatakutan siyang kausapin. Kasi nai-intimidate yung mga nasa paligid niya na baka masungit to kasi Muslim siya. Di ba parang makakita ka ng Muslim sa tao. Di ba? You're in the field of many people. Katabi mo yung sa left side mo, Muslim, sa right side mo, walang hijab. Siyempre, sino kakausapin mo? Stereotyping. Huwag na tayong mag-gana dito. Huwag na tayong maging... Siyempre, yung una mong tatanungin, yung kita mo yung face. Hindi kita rinig. Sorry. Yung wala naman tayong pagkakaiba. Yung pagkakaiba lang natin is Oo. we we worship God, but in the same way, parang ibang way. May pagkakaparehas tayo kasi ano tayong worship songs, praise and worship. Pero sa amin, yung highest praise namin is yung mass nga. Pero isa lang sinasamba natin yun. True. The next question is, So, meron bang pagkakataon na naharap ka sa diskriminasyon dahil sa iyong relihiyon? Paano mo ito hinaharap? think, thankful naman ako na namuhay ako sa mundong Gen Z na lahat ay nino-normalize. Kaya thankful ako na napapaligiran ako ng mga taong maintindihin. Actually, pag sinasabi mong born again sa campus namin, pag sinabi mong born again ka, paano kayo? Yung mga tanong nila, di ba kayo yung naiyak-iyak? Di ba kayo yung ano, ganyan-ganyan? Siyempre, magiging proud ako. Sabihin ko mga nangyayari sa church namin. Pero may mga times na matatawa sila at yun yung feel ko, yun yung discrimination na nare-receive ko. Siguro kung haharapin ko yun, syempre, hinaharap ko nga. Syempre, maiisip ko na lang na syempre hindi nila naiintindihan. Unlike, just like me, to Muslim people na hindi ko rin naiintindihan bakit sila nagsusuot ng gano'n. Yun na lang yung naiisip ko na, baka kasi, di talaga kasi nila naiintindihan. They are not in the same path as I took, right? As I'm taking right now. So, sorry. Yun. Yun, hindi sila naiintindihan. Kaya, explain ko na lang. Pag natawa Mm. pa rin sila, edi wow. Sa akin naman, syempre may mga discrimination din naman sa atin kasi mga baliw ba kayo? Isang isang problema yung ano, 'di ba? We ano yung tawag doon? We believe the handkerchief, yung panyo na pag inano mo siya, ginanon, tapos Oo. katawan mo or may nilagay ka sa katawan mo may sakit, gagaling. Belief eh. Belief namin yun, 'di ba? Wait lang, hindi ko ma-recall. Oo. Gets. 'Di ba? Yan. So, next question is, last question. Okay. So, ano yung mensahe o aral mula sa iyong relihiyon na ninanais mong ibahagi upang hikayatin ang pagkakaisa? Grabe.
Yung aircon ko. Sorry, commercial break. Okay. Kinaihi po yung aircon ko. Anyway, so ulit question mo. Yung question ko is, anong mensahe o aral mula sa iyong relihiyon na nais mong ibahagi upang hikayatin ang pagkakaisa? Ah, grabe naman. Grabe naman. You're putting me on the spot ha. Pero, hikayatin ng pagkakaisa. Oo. Ano ba? Love. Napaka-general. Ano ba? Kasi, bakit nga ba tayo may God, di ba? God is love. Wow. Sabi, ano bang verse yun? Napaka-ikling verse. Yun yung pinaka-verse. God is love and love is God. Kaya, kung hihikayat man ako, ano magiging mensahe o aral mula sa aking religion na nais kong ibahagi ko ba? Siguro yung no matter what happened. I forgot kasi ano yung anong verse yun eh. Pero yung sa ulo ko naman siya, yung for I know the plans I have for you. Jeremiah Plan, 20, yun ba yun? Nasa yun yun. Jeremiah 27. For I know the plans I have for you, plans to give you prosperity and not disaster, plans to bring about the future you hope for. Siguro yun yung message na maipapakita ko sa mga tao for unity na although ngayon nasa darkest times tayo, yung mga nangyayari, dadating ang panahon na magiging okay din ang lahat. Exactly. Maririnig mo ako, di ba? Yeah. So, may takeaway or sa message na to is, alam mo yung sinasabi sa Mark 12:31, 30-31. Diba? Sabi, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind and with all your strength. Love your neighbor as you love yourself. There is no commandment greater than this. Diba? Parang, yun lang pala yung gagawin natin eh. Diba? Para maging unity. Diba? Yun lang. Tapos, kasi yun yung ano kahapon, Saturday, verse namin. Thank you, Joshua, for thank you sa pagbabahagi ng iyong ah, panayam upang sa relihiyon, wika o yung kultura ng ating bansa. So, maraming salamat, Joshua.